Good morning po sa ating lahat. Kamusta, Konsi, ang filing niyo po kasama ang family? Yeah. Kamusta po? I'm with my wife, Pe, Joseph, and si Cathy. And also my team, Team Eric Gonzalez, yung mga nakasama natin for the past 2.5 years. And then po sila sa likod natin. Kamusta po? Mabilis po ba yung ating naging Sobrang proseso? bilis kasi parang kami pa lang yung nagpa-file yata. This second day, kami pa lang yung nagpa-file. And I'm second on the line. Kaya natapos din agad. Smooth naman. Bakit po naisip ni Konsehal Eric na muling manilbihan o tumakbo sa Pasig? Oh, syempre, by the way, tayo yung naging committee chairperson on health. Syempre, gusto natin ituloy yung mga nasimulan nating program. Pero sa totoo lang, no, mixed emotions ako talaga. Excited. At the same time, natanong ko yung sarili ko, no, the past weekend. Talagang tinanong ko yung sarili ko, tutuloy pa ba tayo? No? Papatuloy pa ba to? Considering na pwede naman, pwede naman isipin ko lang yung sarili ko, isipin ko lang yung family ko, no, yung comfort zone ko, no, na pwedeng gumising ng tanghali, I can do whatever I want, no, yung plans ko for the future, matuloy ko, yung businesses and all, no, kaya I question myself, worth pa ba? No, dapat pa ba magtuloy? No, kaya binalikan ko, no, I recalled yung nakalipas, where I started, why I started, no, bakit ko ba sinimulan itong pagpasok sa politics. And nabalik ako 2010, yung nagsimula ako as barangay chairman sa amin sa barangay Santa Cruz. Ano ba yung pinaglalaban ko noon? Ano ba yung advocacy ko noon? And binalik ako, no, binalik ako ng memory ko na kaya ako nandito to give a good change, magandang pagbabago, una sa barangay ko. This time, nung nakuha tayo ni Mayor Vico as one of their councilors, no, yun pa rin yung pinanghawakan ko, no, na kailangan ko lumabas sa comfort zone ko, kailangan ko lumabas sa nakasanayan ko, kailangan ko umalis doon sa posisyon na komportable lang ako, no. Bakit? No, para sa kapwa ko, para sa kapwa ko Pasigueño, no, na humihiling, no, ng good change, no, at paninindigan, no, sa malinis at maayos na pamamahala. Kaya muli na-recharge ako, no, na I have to go on, mahirap man, no, kasi from this day up to election time, mga 7 months no, parang deserve ko pa ba ng pamilya ko na mahati yung oras ko, deserve ko pa ba na magsakripisyo each day, each night, no, para dito. Pero yun yung sagot from the Lord, no? Kailangan pa, no, may commitment ako unang-una sa Panginoon, no, na magamit niya as a channel ng blessing niya, no, and binigyan ako ng time, talent and treasure, no, hindi lang para sa sarili ko, hindi lang para sa immediate family ko, pero sa mas bigger family ko. Yun yung kapwa ko, yun yung kapwa ko Pasigueño. Lahat ng tao siguro, no, na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Yeah. Ako yung naging committee chairperson kasi ng good governance, no? Ako rin yung chairperson ng health, nutrition and sanitation. Ako po yung unang nagpasa sa amin, ang unang sinulong namin na batas, yung anti-EPAL ordinance. And I'm the author of that, no? Gusto natin talaga, no, na ihayag, no, sa lahat, no, na kung ano man yung pinupunduhan natin, ginagastos natin dito bilang politician, bilang mga worker ng gobyerno, sa gobyerno yun. Huwag natin akuin yun, no? Kaya yung anti-EPAL ordinance, sinasabi niya talaga, maliwanag sinasabi niya na huwag mo gamitin in favor of you, in favor of your name. Huwag mo ilagay yung sign mo, pangalan mo, insignia mo o kung ano man doon sa mga pinatayo naman na pera ng gobyerno. Okay lang kung sarili mo na gastos, pwede mo ilagay yung name mo, pero hanggat maaari iniiwasan na rin namin yun. No, I was the one who I'm the first one, no, na nagsulong ng ordinansa namin. Number 1 ordinance namin na pinasa, anti-EPAL ordinance. Kaya sa Pasig ho, wala na kayong makikitang under the administration of whoever, no, sa mga pinapamigay natin, walang
galing kay Mayor, galing kay Consyal, galing po. Yun po yung una natin na ipasa, yung anti-aircon ordinance. And sobrang dami ho natin na napasa with regards po sa health natin. No? We want talaga na bawat Pasigueño ay makakuha ng best possible health services mula sa gobyerno. No? For the longest time, lahat tayo nagbabayad ng buwis, lahat tayo nagbabayad ng taxes. No? Marapat lang na maibigay ito, maibalik ito sa atin. Lalo na doon sa ating, sa oras ng ating pagkakasakit, sa oras ng oras de peligro, sinasabi nga nila. No? Ang hirap nung wala ka ng pera, wala ka ng budget, tapos may sakit ka pa. Tapos kulang pa yung suporta mo. Kaya pinilit natin na unang-una sa Pasig, magsimula na mag-implement po ng universal healthcare. Ang daming bunga, ang daming fruits ng universal healthcare. Isa dyan, yung una, yung libreng bayad sa mga ospital. No? Sa Pasig ho, nag-implement na tayo ng no balance billing. No? Ako ho, witness ako dyan. No, yung magulang ko ho pareho na hospital ho, and kung hindi sa no balance billing, sa mami ko lang ho, parang 800,000 na sana yung ginastos ko. No, pero nang magbabayad na kami, zero po. Wala po kami binayaran. Yan ho, nag-apply na ho sa Pasig yung no balance billing. And may isa pa ho, madagdag ko lang. No, sa totoo lang ho, dati ho, sa naririnig ko sa ating public hospital dati, parang hindi ko mapagkatiwala. No, yung pamilya ko, sarili kong pamilya madala sa ating mga ospital. Pero nang umupo po ako, nakita ko na kumpleto yung machines natin, maayos yung mga specialista natin dyan. Kaya humamit daddy ko, they're on their 80s. No, dyan ko po sila dinala pareho sa PCGH, and I assure you, no, maganda ho yung pamamalakad, madinis po, maayos. Oo, minsan may pagkukulang sa gamit, sa medicines and all, pero paminsan-minsan lang yun dahil naman sa delay ng procurement. Kasi ho, pagka talagang nasa malinis na paggogobyerno ka, tama ho yung processes ng pagbili, tama ho yung processes ng procurement, kaya medyo nadidelay ng konti. Pero generally ho, no, we're giving a lot, bulk of our money of Pasig's budget on health. Kaya I assure everyone, Pasigueño, na we're in good hands with Mayor Vico and sa mga konsyal po ninyo na talagang binibigay namin, gusto namin maramdaman ng bawat isa yung best talaga na possible na health support para sa bawat isa po. Okay po. Thank you so much, Consi. Thank you very much po. Maraming Thank you salamat very much po.